Mga kababayan, kamusta po? Si Kaamano po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomento na po tayo, mag-umpisa na po tayo. Komentohan po natin mga tambay ang sagot po. Ang sagot po ni Senator Lacson sa lumabas pong pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol po sa tugon at sagot at nasaan ang dapat managot. Meron ba? Kaya ba nilang panagutin ang malalaking isda at ang malalaking ulo ng buhaya dito po sa ginawa nilang mahigit 3 taong pagnanakaw sa pera ng bayan, mga kababayan? Sumagot naman po, tumugon si Senator Lacson. At ito po ang pinag-uusapan po sa social media, mga kababayan, ang kanya pong sagot at tugon. Ito po, basahin po natin, mga kababayan. Ayon po kay Senator Lacson, pinag-uusapan na po sa social media, mga kababayan. Babasahin ko lang po. Ayan po, umpisahan po natin. Ayon po kay Senator Lacson daw po, susuriin at titiyakin ang kredibilidad at integridad ng impormasyon at pinagmulan nito sa gitna ng pahayag ng Iglesia ni Cristo. Muling pinagtibay ni Senator Ping Lacson nitong Sabado na ebidensya ang nananatiling gabay ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano pa po sabi? Sa pag-iimbestiga sa umano'y cash delivery scheme na kinasasangkutan ng mga dating tauhan ng militar, mga kababayan. Ping Lacson, si Senator Ping Lacson. Yan po ang pinag-uusapan po sa social media. Ayon po sa kanya, basahin po natin ulit. Susuriin at titiyakin ang kredibilidad at integridad ng impormasyon at pinagmulan nito. Sa gitna ng pahayag ng Iglesia ni Cristo, muling pinagtibay ni Senator Ping Lacson nitong Sabado na ebidensya ang mananatiling gabay ng Senate Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga sa umano'y cash delivery scheme na kinasasangkutan ng mga dating tauhan ng militar. Senator Ping Lacson, mga kababayan. Ano pa po ba ang ebidensya? Lalong-lalo na kung yung mga magpapatotoo at magbibigay po ng ebidensya ay ayaw po ninyong tutukan at mismong sila pa ay ang inyong paiimbestigahan. Hindi po ba ang gusto ng taong bayan yung mga ebidensya nila? Yung mga ebidensya nila, totoo ba ito? Hawak nila? Kasi po nangyayari parang yung pagkatao na po nila ang sinusuri, yung kredibilidad. Di po ba? Anong klase yung kredibilidad? Doon po sila halos nakatutok sa kredibilidad ng mga tao na tatayong testigo. Katulad po kung natatandaan niyo po si Master Marine Sergeant Gutesa. Ano po nangyari kay Gutesa? Mas tinutukan po nila, di ba? Hindi po yung ebidensya Hindi po yung pinapotok ni Gutesa ang tinutukan nila. Hindi po ba? Ang tinutukan po nila doon, di ba, yung notaryo? Yung pagkakanotaryo daw po. Yun ang tinutukan nila sa notaryo. Hindi po ba? Pero hindi po nila tinutukan kung ano po yung ebidensya at patotoo ni Gutesa. Tinutukan lang po nila yung public notary, yung pagkakanotaryo. Hindi po ba? Nung kanyang affidavit, doon sila tumutok sa affidavit, yung pagkakanotaryo. Di ba? Pero nanumpa po sa Senado yun. Nanumpa. Pero nawala na po yun. Dahil nga po si Gutesa, ayon po kay Manong Chavit Singson, ay tinago na raw po nila. Tinago na nila para po hindi na daw po dapat matutukan si Gutesa. Ngayon, lumabas po yung mga kasamahan ni Gutesa. Yung kasamahan po ni Gutesa, marami po ito. Halos karamihan po rito ay Marines, mga ex-Marine, mga soldiers. 18 po ito. Karamihan po ay Marines at mga sundalo. At meron pa susunod na batch ito. Ngayon, ang susuriin mo na naman, ebidensya na naman. Yung ebidensya at kredibilidad. Susuriin at titiyakin ang kredibilidad. Kredibilidad ang susuriin. Mga kababayan, ibang klase. Nakita niyo po yung pattern? Ganon din po sinasabi ni Boying
Nakita niyo po yung pahayag ni Boying doon sa isang radio station. Ganun na ganun pa rin po. Para pong hindi kaya nagkakausap, isang pattern ng Blue Ribbon Committee ng chairman na si Lacson at si Boying na ombudsman, puro yung kredibilidad. Susuriin yung kredibilidad. At susuriin na naman yung kanilang statement. Hindi po ba? Ibang klase. Kredibilidad, impormasyon, pinagmulan. Hindi po ba? Napakalaki po ng korupsyon na nangyari sa ating bansa. Yun din po ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo. At ng majority ng Pilipino, hinahanap yung sagot. Sino mananagot? Nasaan ang pera ng taong bayan? Maibabalik pa ba? Yung trilyon na nawala? Daang bilyon? Dinideliver ang pera sa mga politiko, sa palasyo, sa pinsan na tinatawag ng tambaluslos, sa anak. Ayon na mismo kay Saldico. At pinatotohanan ngayon ng mga soldiers, mga ex-marine natin, na totoo. At halos lahat ngayon ay involved. Pati ICC na kinabang. Nagkapera sa pera ng buwis, sa ating buwis. Pero napakakupad ng investigasyon. Inuupuan. Pilit na kinakalimutan. Pilit na dinadivert ang issue. Kung meron lumabas na testigo, sisirain pa ang kredibilidad ng testigo. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Dapat nga madaliin mo dahil pera ng taong bayan yan. Madaliin mo ang investigasyon. Napakaraming involved. Yung sinasabi ng Marines, 26 na mga congressman ang kanilang diniliberan. Hindi po ba? At 7, hindi bababa sa 7 senador. Kauna-unahan pa raw nagkapera. Yung Senate President na si Tito Soto, kasama raw sa na-deliveran. 5 maleta raw ang na-deliver ayon sa mga sundalo. Dio mano. At pati media, nakita nyo po napakalawak, Senator Lacson, napakalawak ng anomalya na korupsyon. Pati media, bayad ng maleta para sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi po ba? Si Tonyo, pambansang sundalong kanin, kasabwat sa ICC. Nakita nyo po? Sangkot, pati si Boying, sangkot. Pati Comelec, sangkot. Comelec na nagpanalo yata sa inyo, sangkot din. Ang Comelec na nagpanalo yata sa inyo, sangkot din. Hindi po ba? Napakaraming sangkot. Pati simbahan, pare, sangkot din. Hindi po ba? Pati nga ang National Security Advisor, sangkot din. Di po ba? Nagkakaroon din ng maleta, sobre, bag, pakinabang, sa buwis, sa pera ng taong bayan. Pero meron tayo isang senador, chairman ng Blue Ribbon Committee, kahit tagal-tagal na nag-iimbestiga. Wala pa rin hanggang ngayon ang report niya. Wala pa hanggang ngayon ang report niya sa taong bayan kung sino ang kakasuhan sa dami ng involved ng mga congressman, senador, nasa Malacanang, itinuturo. Pero hanggang ngayon, wala pang nakakasuhan at napapakulong maliban kay Bong Revilla. Ibang klasika, Senator Lacson. Ibang klasika. Ngayon sasabihin mo, susuriin pa? Parang ombudsman, susuriin pa rin? Ang kanilang mga affidavit, kailangan suriin dahil bakit daw sila magkakasama lagi. Nakita nyo po? Tapos dito, susuriin na naman ang mga kredibilidad na dala-dala nito mga sundalo na ito. Ibang klase. Ito pa nga dating tauhan daw po ng militar. Ibang klase ka, Senator Lacson. Ngayon, hindi ka naman titigilan. Hindi titigil ang taong bayan. Nakalampagin ka. Kalampagin ka. Hindi lang ang Iglesia ni Cristo ang kakalampag sa inyo, lalo-lalo sa iyo, na ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee, na hanggang ngayon
Ayaw mo ilabas ang report na maimbestigasyon mo kung sino ang ulo at ugat ng malawak ang korupsyon sa bansa. Hindi po ba, mga kababayan? Hindi lang ang Iglesia ni Cristo ang babanat diyan kay Senator Lacson. Ibang klase kung kailan po tumanda at sinasabi nila napakahusay daw pong mag-imbestiga niyan. Ubo daw po ng husay mag-imbestiga. Pero hanggang ngayon, mga kababayan, nilalaro at pilit pong dinadivert ang issue at pilit po yatang delay tactics. Lagi pong delay. Matatapos na naman po. Marso na po, mga kababayan. Tapos na ang buwan. Marso na. Bagong buwan na naman. Marso na. Nasayang po. Nasayang yata yung sinasabing napakaraming makukulong ng Disyembre, sabi ng amo nila. Lumipas po ang January, February, lumipas na rin po. Marso na. Hanggang ngayon, nagtataguan pa rin po sila. At kailangan po i-cover up pa yata lahat, di umano. Maraming salamat po, mga tambay. Nakakalungkot lang po talaga na nagkaroon tayo ng ganitong gobyerno na sindikato yata silang lahat. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At syempre po sa ating mga patuloy na nagsusubscribes. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, and share, maraming salamat din po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po kay Mila Yee, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at Siena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan. Thank you po sa inyo, mga kabayan, at lagi po sana kayo ingatan, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po, yung dalangin at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo ng ating buong sambayanan at ang mga Marines, soldiers, at ang pamilya Duterte, lahat po sana tayo ay maingatan sa kapahamakan, mga kabayan, at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal nyo. God bless po sa inyo lahat, mga tambay. Tis-tis lang po tayo. Ingat-ingat po. Bye-bye.